Grabe mga ka-dreamers, sobrang ganda na nga pala nitong sala ng aking bamboo house pagkatapos lagyan ng kisame. Syempre ipakikita ko sa inyo ang proseso kung paano nga ba ito ginawa ni Mang Lando. Bale sa pagpapalagay ko nga pala ng kisame rito sa sala ng aking bamboo house ay iisa lamang ang kinuha ko na manggagawa at si Mang Lando iyon. Tapos ayan, ginagawan ko na lamang ng paraan para nga ako'y makatulong. Huy. Charot. At para naman hindi maboring nga rito si Mang Lando ay akin na lamang pinatatawa. Abay mabuti na lamang at mababaw rin na kaligayahan ni Mang Lando. Kaya naman sa simpleng joke ko lamang siya ay natatawa. Sabi ko nga sa kanya ay napakaswerte mo Mang Lando sapagkat maghapon ay may makasasama kang artista. Charot. Kasi nga yung iba nais akong makita ng personal pero si Mang Lando siguro'y sawa na. Bale sa pagpapakabit nga pala ho mga ka-dreamers ng kisame ay hindi basta-basta. Batay nga sa aking obserbasyon higit na mas mahirap pala yung pagkikisame kaysa sa pagdidingding. Kasi nga napakaraming pasikot-sikot din na kaiilang sukat si Mang Lando tapos ibinababa Pinaguhusayan kasi ni Mang Lando ang pagsukat nga rito para naman kahit papaano ay wala ngang butas. Kasi nga baka mamaya kapag marami ng bukbuk dito sa ibabaw ng kisame ay lumabas doon sa butas ay napurdi. Ayan na. Habang busy nga pala si Mang Lando sa pagkakabit ng kisame, si Mama nagsisipag-sipagan din sa pagtatabas. Kasi nga ho mga ka-dreamers, medyo tumataas na yung mga damo rito sa paligid ng kubo. Buti pa yung damo tumataas, kumusta kaya yung nanonood diyan? By the way, ang daming nagugulat kapag nakikita ako mga ka-dreamers sa personal kasi napakataas ko raw pala. Kasi nga ang akala nila ay peke lamang yung height na nakikita sa aking video. Pero yung totoo mga ka-dreamers, hindi naman ako kataasan, hindi rin kababaan, sabi nga sakto lang. Siguro nga kung hindi ako nagkakamali parang 15 feet. 15 feet? Charot! Pati rin nga pala mga ka-dreamers din sa may bahaging balisbisan ay palalagyan ko rin kay Mang Lando ng kisame. As in, ang nais ko talaga mga ka-dreamers na mangyari dito nga sa aking bamboo house ay balutan na ng kisame itong bubong. Para naman hindi nakahihiya sa mga bukbuk, kaya naman pinalagyan ko na para sila ay may privacy. Minsan talaga kapag mas nagiging aware ako sa aking pronunciation lalong nagkakamali. Parang ano lang din ho yan mga ka-dreamers, relationship kapag mas lalo mong iniingatan lalong nasisira. Ay kumusta naman diyan yung mga nagdi-day ng forever na pero ngayon wala na, hiwalay agad after ng ilang months. Sabi ko naman sa inyo, huwag ninyong ipopost sa social media kasi nauusog man din. By the way, alam nyo ba mga ka-dreamers, dati pangarap ko talaga na ang bahay namin ay mayroong kisame. Kasi nga namamanghat talaga ako mga ka-dreamers sa tuwing na nakikita ko ang bahay ng mga kaklase ko noon na nakakisame. Wala laang pero napakaganda naman talaga ng dating. Habang sila nakikita ko na nakakisame kami, kapag umuwi ako, nako ang kita agad ay di yung bubong namin na dahon ng niyog. Tapos pagtingin ko mga ka-dreamers sa aming dingding, sinalapit din na dahon ng niyog. Kapag pumunta naman ako sa kusina para magluto, abay panggatong namin uyo at saka yung palapa ng niyog. O diba nung panahon talaga na bata pa ako ay talaga namang bida-bida sa amin ng niyog na yan. Dahil kahit papaano nga mga ka-dreamers ay malayo na rin ang aking narating, abay naiyak sa akin ang kalangitan. Napakarami talagang pangyayari sa ating buhay na mapaiisip na lamang tayo, hala bakit kaya yun nangyari at paano nangyari? Kaya naman sa bawat araw na lumilipas mga ka-dreamers, always be proud of yourself. Kasi nga kahit napakahirap ng buhay, abay kinakaya mo pa rin lumaban. Kung hindi na, nakukuhain mo si Manny Pacquiao para ipaglaban ka. Charot. Ayan, bali after nga pala mga ka-dreamers ni Mang Lando makabitan ng plywood itong ang buong ating bubong, ay naku, ito na pala ang hitsura ngayon. O diba sobrang ganda na akala mo ay sa resort mo lamang ari makikita, pero nakukubo ari ni ka-dreamer. Abay napakaganda nga naman na rin mga ka-dreamers, akala mo naman ay hindi binubukbuk. Abay napapacharot pa ako, ay totoo naman nga pala na bukbukin. Pero kaya ko talaga ito mga ka-dreamers pinagaganda para kahit papaano ay ma-appreciate ko nga itong aking kubo. O may kisame na, ewan na lamang kapag lumampas pa riyan ng bukbuk, naku po. Wow! 26,000! 9,000! 15,000! 83,100. O diba mga ka-dreamers, ganun lamang kadali kumita ng napakalaki rito kay PH MOBA. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay yan sa comment section para ikaw ay manalo ng 500 pesos. Ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumita ng malaki rito kay PH Mines. Ang madalas ko rito laruin mga ka-dreamers ay Super Ace. Ayan. Dito nga pala mga ka-dreamers kay Super Ace, pwede kang mag-bet ng 0.50 centavos hanggang 1,000 pesos. Pindutin nyo lamang itong bet, tapos piliin nyo lamang diyan kung magkano ang inyong itataya. Kapag nakataya na kayo mga ka-dreamers, spin nyo lamang. Yan, ganyan. Ayan na, scatter. Ayan, 10 spins dito ako kumikita ng napakalaki. Play. 600 pesos.
Wow, 15,600. 6,000. 3,6. 2,4. Wow, 26,000. 9,000. 15,000. Ayan mga ka-dreamers, ito ang aking napanaluhan. Sa pagtaya ko ngayon, 83,100. O, diba? Ganun lamang kadali manalo rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section para manalo rin kayo ng 500 pesos.